Panginoon. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa ating lahat. At para sa ating pong pag-aaral, inaanyahan ko pong kuhanin natin ang ating pong mga banal na kasulatan. Buksan po natin sa Psalm chapter 71. Awit Kapitulo 71. Basahin po natin mga talatang 7 hanggang 71, 7 to 9. 71, 7 to 9. Ang sabi po in verse number 7, sabay-sabay po nating basahin. Ang sabi po, I am as a wonder unto many, but thou art my strong refuge. Let my mouth be filled with thy praise, and with thy honor all the day. Cast me not off in the time of old age, forsake me not when my strength faileth. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo pong lahat ay sandaling manalangin. Na manaming Diyos na makapangyarihan, pinupuri ko po namin at pinapasalamatan sa gabi pong ito na kami po ay hindi lamang magkasama-sama upang makapanalangin, kung hindi, Panginoon, kami po ay magkasama-sama upang makapag-aral din ng iyong banal na salita. Gamitin mo po ang mga salita mong ito na amin pong pag-aaralan upang patuloy, Panginoon, na matutunan namin ang iyong kalooban. Patuloy kaming lumago sa aming pananampalataya. Patuloy ka naming maluwalhati. Patuloy ka naming masamba. Patuloy namin, Lord, magawa ang mga bagay, Lord, na nararapat naming gawain bilang mga mananampalataya, at patuloy naming mapatunayan, Lord, ang iyong gagawain sa buhay ng bawat isa po sa amin. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ang mga salita mo pong ito ay matanggap namin at maitanim sa matatabang mga puso na magbubunga, Panginoon, at magbabago ng aming pong isip, ng aming kalooban, maging ng aming pong mga buhay. Amin pong itinataas ang lahat ng ito sa iyong pangalan, at binabalik po namin ang lahat ng kaluwalhatian sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Please be seated. Maraming salamat po. Again, magandang gabi po sa ating lahat. Bago po tayo dumako pala sa ating pag-aaral, announcements lang po. Ngayon pa lamang ay ina-announce na po natin na pagdating po ng June, sa ngayon po pala, bago po pala i-announce ang ilang mga gagawin po natin, patuloy natin pag-pray. Meron tayong mga kapatid na nagkaroon at nasa karamdaman. Updated po yung ating yung ating pong prayer list. Sama po natin sa ating panalangin. Meron tayong mga kapatid na nagre-recover, sila Sister Baby, sila Sister Leslie. Sino pa po yung mga kapatiran natin na nagkaroon ng karamdaman ngayong linggong ito? Okay. Si Brother Kian, isama natin sa panalangin. At sino pa po ba? Wag po ninyong kalimutan na i-update, sabihin po nyo kay Sister Marivic para maisama po natin at mai-share po natin sa ibang mga prayer warriors po natin. At isa pa pong announcement natin, patuloy natin pag-pray, kung di pa po ninyo napapansin, yung pong Ermita Hall po natin ay pinagagawa na po natin. Actually, gawa na naman siya, nagagamit na nga natin. Pero ngayon po ay mas inaayos na po natin. Talagang nais po natin yung Ermita Hall natin, magamit natin ng maayos at ng tama sa mga future events po natin. At nilalagyan na po natin ng design yung ceiling natin. At ginagawaan din po natin ng paraan para ma-address natin yung isa sa mga nagiging problema natin kapag meron tayong gawain sa ilalim, at ito po yung hindi tayo magkaintindihan dahilan sa malakas na echo. At gusto po nating i-address yan, at kasama po ito sa ginagawa po natin ngayon. So patuloy nating isama po sa panalangin. Ilang buwan din po tayong natigil sa construction, pero ngayon po ay magtutuloy-tuloy po tayo, at we are praying na hindi lang po maging conducive yung Ermita Hall para sa mga gawain natin, kung hindi maging maganda at maging maayos. Ang disenyo po natin sa ating Ermita Hall parang auditorium din natin. Okay, kaya lang mas simple ng konti pero maganda.
Ano po, yan po yung ating gagawain. Kaya sama po natin sa panalangin at patuloy natin pag-pray ang ating po mga pangailangan. At kasama po nito, yung pagbibigay ko ng announcement, ito po yung sinabi ko kanina na starting June, Lord willing, kapag maaayos na po yung lahat ng ating pong pagawain sa Ermita Hall, magkakaroon po tayo ng pagbabago. Hindi naman po mawawala, kundi aayusin lang natin, babaguhin natin yung format ng ating pong magiging prayer meeting service. Instead of having our prayer meeting service dito po sa ating auditorium, lilipat po tayo sa baba. Okay? So ang magiging setup ng prayer meeting service natin, parang prayer breakfast fellowship. Meron tayong mga tables, at hindi lamang po yun, nagkakaroon po ng discussion, ang ministry po natin, ang isang ministry po na binuo din po natin para pag-usapan yung mga bagay na po pwede nating magawa to improve yung ating pong gawain. At ang isa sa mga reasons kung bakit marahil yung iba ay hindi po nakakapunta sa ating pong prayer meeting services, una, galing po sa trabaho. Pangalawa, niisip po nila siyempre galing sa trabaho, gutom. Kaya ang gagawin po natin, mag-prepare tayo ng merienda lang, yung light merienda, para kung galing man tayo sa trabaho, diretso na tayo dito at makakasama po tayo sa ating pong prayer meeting service. Doon po natin yung gagawain sa ilalim at meron pa po tayong mga gagawain. Nais po talaga natin na ang bawat mga members ng church natin ay hindi lang pag Sunday ng umaga, hindi lang pag Sunday ng hapon, kundi lahat ng opportunities na meron po tayo para tayo ay magtipon-tipon. Mahalaga po kasi lahat ng ito eh. At nais po natin na bawat pagtitipon-tipon natin at pagpunta natin sa church, mga gawain natin, talaga maging blessing sa atin. Hindi po yung pumunta lang tayo, kundi uuwi tayo na meron tayong dalang pagpapala. Kaya pag-pray po natin, ini-encourage po natin ang bawat sa atin, once na natapos po yung Ermita Hall, doon na po tayo lilipat sa ilalim. At kasama rin po niyan, come June din, yung Sunday School natin ay magsisimula na rin po. Yung Sunday School natin, ay magre-resume din, at bahagi po ng mga lugar na gagamitin natin bilang Sunday School classes natin o Sunday School rooms natin ay yung Ermita Hall po natin. So kasama po yan sa ating pong mga naka-line up na mga gawain. Kaya isama po natin sa prayers na bawat isa po sa atin ay talagang maging kabahagi at mapagpala po tayo. Hindi po tayo gumagawa ng mga gawain na katulad nito at ini-improve for the sake na masabi lang na meron tayong ginagawa, kundi gusto natin na talaga maging blessing sa bawat isa po sa atin, bawat mga members natin. So hinihingi ko po ang patuloy na panalangin at suportahan po natin yung mga gawain natin at maging blessing po ito sa ating pong lahat. So patuloy natin yung isama sa ating pong prayers at yung iba pa pong mga hakbangin po ng ating pong iglesia para sa ating pong mga gawain at mga ministries. Ngayon pong oras na ito, tayo po'y dumako sa ating pong pag-aaral. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayong pong gabing ito, pinamagatan po nating Finishing Faithfully. Finishing Faithfully. Yung matapos natin, ang buhay natin, na tayo po ay nagtatapat sa ating pong Panginoon. Ito po ang nilalaman. Actually, ang pag-aaralan po natin ngayon, hindi lang naman yung mga talatang binasa natin from verses 7 to 9, kundi yung buong chapter po ng Psalm chapter 71. Kasi kapag binasa po natin ang Psalm chapter 71, ito po ay naglalaman ng ilang mga bagay na nais ng Panginoong matutunan ng bawat isa po sa atin. Ngayon, bago po natin ibigay yung ating pong pag-aaral o yung ating mga points, ito pong psalm na ito pong awit na ito ay isinulat kapag binasa po natin at dinaman natin yung mga salita ng psalmist, ay nagmumula sa perspective ng isang elderly believer. Masasabi natin na ang writer po nito ay medyo may edad na. Okay? Elderly believer
na sa tingin ko o sa kapag din naman natin yung damdamin ay medyo malapit na siyang hindi naman mamamatay na kundi malapit na sa pagtatakip siling ng buhay. Medyo matanda na. Kaya makikita po natin old age. Di po ba? Yung mga keywords di po ba na nagsasabi na itong writer na ito ay medyo nasa edad na medyo advanced. Hindi po binanggit ng chapter kung sino po ang writer, pero ang mga Bible scholars ay nagsasabi na malaki ang probability na ang writer ng Psalm chapter 71 is none other than David. None other than David. Bakit po? Nasabi po nila to sapagkat sa kanilang pag-aaral, medyo may pagkakapareho yung wordings at yung pinakatema, di po ba, ng mga nilalaman ng mga talata at ng awit sa Psalm chapter 31. Arang kapag tinignan ninyo at binasa ninyo ang Psalm chapter 31 at ang Psalm chapter 71, makikita natin na parang pareho yung tema at pareho yung mga wordings na nakasulat sa dalawa at magkahiwalay na psalm na ito. Yun lamang po yung kanilang napansin. Kaya ang probability na si David ang writer ay sinasabi po ng nakararami. Okay? So ngayon pong oras na ito, nais nating tignan yung bahagi ng Psalm chapter 71. Ano po, na nais po ng Panginoong matutunan natin sa ating buhay. Ano po, sabi ko nga po, ito po ay isinulat ng medyo matanda na. Di po ba? Sabi nga ni Haring David, I have been young and now am old. Di ba? So, medyo may edad na talaga. Pero nais kong makita po natin dito yung desire ng talata o ng writer na ano man ang estado o season of life. Ang pagtatapat sa Diyos dapat tuloy-tuloy. May mga pagkakataon, mga kaibigan, maraming mga tao, ang pananaw, ang pagtatapat sa Diyos kapag matanda ka na, which is dapat naman talaga. Ano pa ba gagawain natin? Di po ba? Pero iniisip ng marami na ang pagtatapat sa Diyos, pag bata ka pa, ay hindi dapat gawain. Dahil marami ka pang dapat bigyan ng pansin at pagpapahalaga. Lalong-lalo na kapag ikay nagsisimula at bumubuo ng pamilya at bata pa ang iyong mga anak, talagang maiintindihan na ng Panginoon na hindi ka dapat magbigay talaga ng taus-puso o buong puso, 100% na pagtatapat sa Diyos. Pero ito pong talatang ito ay nagsasabi sa atin na ang pagtatapat sa Diyos ay hindi po nakasalalay sa edad, hindi nakasalalay sa estado ng ating buhay, hindi nakasalalay kung anong season na ang buhay po natin. Okay? Hindi po, kundi ang sinasabi sa atin ng talata, ang pagtatapat sa Diyos ay dapat gawain natin sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Kasi itong tungkulin natin. Hear the conclusion of the whole matter. Ang sabi ni Haring Solomon, fear God. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. At makikita po natin dito na ang biyaya ng Diyos ay talagang ibinibigay sa lahat. Hindi pang matanda lang. Amen? Hindi kapag ikaw ay nasa old age, kung hindi maging sa bata. Kung nararanasan po natin ang mga ating pag-aaralang ito, isa lang pong ibig sabihin, we need to be faithful to God. Kung kinikilala natin na sa buhay natin, regardless kung ano man ang ating edad at kalalagayan, pero nararanasan natin ang lahat ng mga nakapaloob sa Psalm chapter 71, ito po'y panawagan na tayo po ay maging faithful sa Kanya, sapagkat ang Diyos ay karapat-dapat na pagtapatan ng ating pong mga buhay. Pag-aralan po natin, meron pong medyo mahaba-haba po ang ating puntos po dito, yung regular 3, ngayon, regular 7 na. 7 po ito kasi haba-haba po itong mga verses, 24 verses, pero hahati-hatiin po natin. Okay? Una po sa lahat, number 1, yung verses 1 to 4.
Makikita po natin, basahin po natin. Ang sabi po dyan, in verses 1 to 4, ang sabi po ng talata, "In Thee, O Lord, do I put my trust. Let me never be put to confusion. Deliver me in Thy righteousness and cause me to escape. Incline Thine ear unto me and save me. Be Thou my strong habitation, whereunto I may continually resort. Thou hast given commandments to save me, for Thou art my rock, and, ano po sabi? And my fortress. Verse number 4, deliver me, O my God, out of the hand of the wicked, out of the hand of the unrighteous and cruel man. So ano po yung unang bagay na makikita po natin? Yung damdamin, mga kapatid, at ipinapakita sa atin ng psalmist, number 1 is this, yung confidence in God's protection. Yan po ang isang bagay na dapat matutunan natin. Ang buhay po natin, mga kapatid, ay, ang mga mangyayari sa kinabukasan, ang pagdadaanan natin sa buhay natin, hindi natin alam kung ano po pwedeng iniisip ng iba na masama sa hindi natin hawak. Pero tinuturo sa atin ng banal na kasulatan at ng psalmist, di po ba, ay let us put our confidence in God's protection. Yung pag-iingat sa atin sa bawat araw. Huwag nating kalimutan na kung merong magbibigay nito, walang iba kung hindi ang Diyos. Ang Diyos. Proteksyon sa bawat araw ng ating buhay. Ito po, mga kaibigan, ay declaration ng ating pong refuge. Sino bang susulingan natin? It's God. Yan sinasabi ng talata. Pangalawa, hindi lamang po yun. Ito po'y pagpapahayag na kung meron makapagre-rescue sa atin, it is none other than God. At hindi lamang po yun. Yung pangatlo, kung meron tayong dapat pagtiwalaan, walang iba kung hindi ang Diyos. Sa Kanya tayo magre-rely. Ang reliance natin, hindi po natin dapat ibigay sa kanino man kung hindi sa ating pong Panginoong Diyos lamang. Kaya kung babasahin po natin ang Psalm chapter 1 verses 1 to 4, makikita po natin, di po ba yung talagang yung pagtitiwala niya, Lord, ikaw ang magpoprotekta sa akin. Mapabata tayo, middle age tayo, o hanggang sa tayo tumanda na, kung merong constant protection o panggagalingan ng constant protection, ay walang iba kung hindi sa ating Panginoong Diyos. Kaya ang sabi po niya dyan, Matthew, in Thee, O Lord, do I put my trust. Sa iyo, Panginoon, let me never be put to confusion. Deliver me. Dadaan tayo, mga kapatid, sa iba't ibang mga problema. May mga tao mag-iisip ng hindi mabuti sa atin. Ang sinasabi sa atin, huwag kang matakot. Manalangin tayo, manalig tayo, at magtiwala tayo na ang Panginoon ang siyang mag-iingat at magsasalba sa atin. Confidence in God's protection. Kanino nakasandig ang proteksyon natin? Sinong nagbibigay ng safety sa atin? Sino ang pinagtitiwalaan natin at nagbibigay ng kapanatagan sa kung anumang bagay ang po pwedeng dumating at humantong sa kinabukasan natin na hindi natin alam? Yung ipon ba natin? Yung bahay ba natin? Yung ipinangakong tulong sa atin? Hanap buhay ba natin? Trabaho ba natin? Mga taong nakapaligid sa atin? O ang Diyos? Kanino natin kinukuha ang confidence natin? Ang proteksyon natin? Sa Diyos ba? O sa ibang mga bagay? Kasi kapag sa ibang mga bagay, hindi po mawawala ang takot at hindi tayo magiging panatag. Lagi tayo magwo-worry. Hindi tayo magkakaroon ng kaayusan ng pakiramdam. Hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan. Sapagkat ang reality ang po pwede nating pagtiwalaan at ang pinagtitiwalaan ng maraming mga tao sa kasalukuyan, lahat puro temporal. Kung pera man ang pinagtitiwalaan ng isang tao, sino makapagsasabi na yung pera na yun mananatili? Kung tao man, yung tao ba na yun ay hindi dadaan sa problema at sa trouble ng buhay? Ang tanging karapat-dapat na ating pagtiwalaan sa ating mga buhay, walang iba kung hindi ang ating Panginoon.
At itong sinasabi sa atin ng psalmist, confidence in God's protection. Let us put our confidence in God's protection. Anuman ang season ng ating buhay, anuman yung pagdadaanan natin sa ating buhay, let us always put our confidence sa proteksyong ibinibigay ng ating Panginoon. Pangalawa po, hindi lamang po yun, kundi makikita naman natin yan in verses 5 to 9. Tignan po niyo yung mga talata in verses 5 to 9. Ang sabi diyan, "For thou art my hope, O Lord. O Lord, thou art my trust from my youth. By thee have I been holden up from the womb. Thou art he that took me out of my mother's bowels. My praise shall continually of thee, shall be continually of thee. I am as a wonder unto many, but thou art my strong refuge." Verse number 8, ang sabi po niya, "Let my mouth be filled with thy praise, and with thy honor all the day. Cast me not off in the time of old age. Forsake me not when my strength," ano po sabi? "When my strength faileth." Ano po yung sinasabi dito? Makikita po natin yung mga ginamit ng psalmist. Pagkabata, hanggang sa ako'y tumanda. So ano po ang pinapakita po sa atin ng talata at ng psalmist? Hindi lamang po yung confidence sa proteksyong ibinibigay ng Diyos, kundi yung pagpapatuloy sa presensya ng Diyos. Yung continuance in the presence of God. Continuance in God's presence. Thou art my hope. Sa ating mga mananampalataya, bata pa lang, kung tayo ay mga naging mananampalataya at nakilala natin ang Diyos, ang maging pag-asa natin ay ang Diyos. Continuance in God's presence. Tiwala tayo na ang Panginoon hindi po nagbabago. Dahil ang Diyos simula pagkabata hanggang pagtanda natin, ang Diyos mag-iingat, ang Diyos gagabay, at ang Diyos ang magsusustain sa bawat sa atin. Alalahanin lang natin ang buhay natin. Amen? Mga bata tayo, lumaki tayo, nakita natin kung tayo ay dumaan sa matinding hirap nung tayo mga bata, kung paano mairaos ang pamilya. Hanggang nung tayo ay nag-aaral, kung paano tayo makapagtatapos ng ating pag-aaral. Sa ating mga may edad na, nakalampas na tayo at meron na tayong pamilya ngayon at meron na tayong mga anak, huwag nating kakalimutan. Tayo ay magpatuloy sa presensya ng Diyos. Sapagkat ang presensya ng Diyos, ang biyaya ng Panginoon, ang kapangyarihan ng Panginoon na magsusustain sa atin hanggang sa huli. Ang Diyos, bata pa lang, hanggang pagtanda natin kasama natin ang Diyos. Consistent. Ang challenge sa ating mga kaibigan, kung ang Panginoon hindi nagpapabaya sa buhay ng bawat mananampalataya, tayo mga mananampalataya, ang ating katapatan sa Diyos dapat consistent din. Dapat consistent din. Dapat maging design ng buhay natin at ng puso natin, Panginoon, anuman ang mangyari sa buhay ko, anumang estado at kalalagayan ng buhay ko, dumaan man ako sa hirap, sa problema, o ako man ay guminhawa sa buhay, Panginoon, I will stay consistent. Bakit? Kasi Panginoon, consistent ka sa akin eh. Hindi mo ko pinabayaan. At hindi mo ko iniwanan. At walang dahilan para ako iwanan kita, Panginoon. I will stay consistent. Pangatlo po, mga kaibigan, makikita rin po natin ang reality ng buhay. Makikita natin to in verses 10 to 13. Sabi po dyan, "For mine enemies speak against me. And they that lay wait for my soul take counsel together, saying, God hath forsaken him, persecute and take him, for there is none to deliver him." Yan ang sasabihin daw natin, mga kaibigan, ng mga taong laban sa atin,
Let them be confounded and consumed that are adversaries to my soul. Let them be covered with reproach and dishonor that seek my hurt. Yan ang panalangin niya. Ano po yung pinapakita sa atin ng pangatlo? Alam po ninyo, hindi lang po makikita natin dito yung confidence in God's protection, hindi lang yung continuance in God's presence. Kung hindi makikita natin dito, yung reality at pagdadaanan natin sa buhay, na makakaranas din tayo ng conflict with our enemies, with God's enemies. Meron po tayo niyan. Dadating yan. Dadating yan. Yan ang reality ng buhay. Hindi ibig sabihin, ginagawa mong kalooban ng Diyos, nagtapat ka sa Kanya at nagtiwala ka sa Kanya, walang taong hindi mag-iisip ng hindi mabuti sa'yo. That's part of our life. Huwag kang magulat. Huwag kang manghinawa. Panginoon, nagtatapat na nga ako sa'yo, ba't may lumalaban pa sa akin? Ganun talaga eh. Dadating tayo sa ganon. O marami ba sa atin dumaraan sa ganon? Di po ba? As sinasabi sa atin ng talata, huwag kang matakot. Don't be moved. Sinasabi sa atin ng banal na kasulatan ng Psalmist, manalangin ka sa Diyos. Kakaroon ka ng eternal o external pressures. At meron ding pagkakataon, meron tayong mga inward vulnerabilities sa sarili natin. May pressure na sa labas at nadadala tayo ng pressure sa labas. Pero sinasabi sa atin ng banal na kasulatan, manalangin lang tayo sa Diyos. Ano man ang kakaharapin natin mga battles ng buhay, ang Panginoon laging sa atin. Hindi niya tayo pababayaan, at hindi niya tayo iwanan. At pansinin po ninyo, verses 14 to 16, dumaan siya sa adversary na sa iba, kapag dumadaan sa ganon, di ba naapektuhan ng buhay mananampalataya? Kapag dahilan sa kanyang paggawa ng tama, ang isusukli ng ibang mga tao, kakalabanin siya, pag-iisipan siya, at sasabihan siya ng hindi maganda, ang tendency is tumigil. Ang tendency is magduda sa proteksyon ng Panginoon. Ang tendency is manghinayang sa mga bagay na ginawa niya para sa Panginoon. Pero tignan niyo ang sabi ng talata, mga kaibigan, sa verses 14 to 16. But I will hope continually. Panginoon, ang daming lumalaban sa akin. Ang daming nag-iisip ng hindi mabuti sa akin. Pero ang sabi niya, but I will hope continually and will yet praise thee more and, I will praise thee more and more. Hindi magiging dahilan kung ano man ang gagawain sa atin ng ating kapwa at mararanasan natin para tayo ay tumigil sa pagpupuri sa Diyos. I will praise thee more and more. My mouth shall show forth thy righteousness and thy salvation all the day. Verse number 16, for I know not the numbers thereof. I will go in the strength of the Lord. I will make mention of thy righteousness, even of thine only. Ano pong pinapakita sa atin ng mga talata? Number 4 is yung commitment to God's praise. Itong psalmist natin, he was committed to God. Ang kanyang pagpupuri sa Diyos, hindi nakasalalay sa good times lamang, kundi good or bad times. Sabi nga ng awit, that's what friends are for, in good times and bad times. Diba? Sa magkakaibigan, ganun eh. Tao lang yan. Pero bakit ganun pagdating sa Diyos, pagdating sa hirap? Ang dali nating mag-give up, ang dali nating bitawan, ang dali ng maraming mananampalatayang tumigil, magreklamo at magalit sa Diyos. Samantalang walang bahagi ng buhay natin na hindi tayo ginabayan at walang bahagi at karanasan sa buhay natin na kahit kailanman ay iniwanan tayo ng Diyos. Tinuturo sa atin, ang pagpupuri sa Diyos, continual. You know why? Kasi tuloy-tuloy din naman ang biyaya ng Diyos sa buhay natin. Ano man ang problema ang pinagdadaanan natin at kakaharapin natin sa buhay, ang biyaya at ang habag ng Diyos hindi po nagbabago. Kaya ang pagpupuri natin, dapat tuloy-tuloy din. Continual praise. Commitment to God's praise. Itong dapat makita sa buhay natin.
Ito dapat mangyari sa buhay ng isang mananampalataya. Na tayo mga kaibigan ay committed sa kapurihan ng ating Panginoon. My mouth shall show forth thy righteousness. Kaya sa mga problema pinagdadaanan natin sa ating buhay, ito po'y isang magandang opportunity na ibinibigay sa atin ng Panginoon for us to praise the Lord. For us to share to others the glory, the graciousness, and the faithfulness of God sa buhay ng bawat sa atin. Pang-anim po, mga kaibigan, kung makikita po natin in verses 19 to 21. Ang sabi naman po dito sa verse number 19, thy righteousness also, O God, ano sabi, is very high. Who has done great things, O God, who hath done great things, O God, who is like unto thee. Thou, which hast showed me great and sore troubles, shall quicken me again, and shall bring me up again from the depths of the earth. Verse number 21, thou shalt increase my greatness and comfort me on every side. So ano po makikita natin dito? Ang Panginoon hindi nagkakamali. Amen? Pagtiwalaan natin ng Diyos, may mga bagay na mangyayari sa buhay natin na parang, ba't ganun? Panginoon, unfair. Panginoon, I don't deserve this. Pero mga kaibigan, sa pagkakataon pong ito, makikita natin na kahit meron siyang pinagdadaan ng mga bagay na hindi maganda at merong mga pangyayari sa buhay niya na hindi niya masyadong naiintindihan bakit nangyayari. Pero doon sa mga talata na ating binasa, ipinahayag niya, sabi, thy righteousness also, O God, is very high. You are righteous, Lord. Hindi nagtatanggal ng pagiging matuwid mo yung karanasan kong hindi maganda sa buhay. Kundi kinikilala ko na ikaw ay matuwid, walang mali sa iyo, O Panginoon. So ano pong pinapakita ng psalmist? Pinapakita po dito, number 6, is yung celebration of God's righteousness. Pinapakita natin sa atin dito na ang Panginoon, lagi nating tatandaan, hindi natin maintindihan lahat, pero tayo din ang magkukondisyon ng ating mga sarili para makita natin ang kapangyarihan, ang katuwiran ng ating Panginoon sa lahat ng mga bagay na pagdadaanan natin na po pwedeng hindi natin masyadong maintindihan at makita ang kamay ng Panginoong kumikilos. Kaya dito sa pagkakataong ito, dumadaan siya sa mga problema, dumadaan siya sa mga sitwasyong hindi kaaya-aya, and yet he celebrated God's righteousness. Lord, matuwid ka. Panginoon, walang baluktot sa iyo. Panginoon, thou hast done great things, O God. Walang katulad mo, Panginoon. Walang katulad mo. Tingnan nyo, sabi, thou which, verse number 20, thou which hast showed me great and sore troubles. Panginoon, ikaw na nagpahintulot na makakita ako ng maraming problema at sitwasyon sa aking buhay. Ano sabi niya? Thou shalt quicken me again. Ikaw din ang magbubuhay sa akin. Ikaw din ang magliligtas sa akin. Ikaw din ang magsusustain at magpapalakas sa akin. Ba't niya sinasabi yun? Because he knew that God is righteous. Sa sarili niya, ang Panginoon hindi nagkakamali eh. God is just and God is righteous. And therefore, I will continually praise Him. Anuman ang pagdaanan, anuman ang gawain ng ibang tao, Panginoon, hindi ako makakalimot. Panginoon, ikaw po ay matuwid. Hindi ko maintindihan. Ang panahon mo ay hindi ko panahon. How we wish na kapag gusto na nating mangyari, sana ang ganito, mangyayari agad, pero hindi ganon nag-ooperate ang Diyos eh. Hindi in our own terms, in our time. Kung hindi sa panahon ng ating Panginoong Diyos. At kung may mga pagkakataon mo na sa ating paghahantay, tayo nakakaranas ng hindi maganda, lagi natin tatandaan ng Diyos ay hindi natutulog. God is righteous. God is righteous. Hindi kailanman mahuhuli ang Diyos. Hindi kailanman, mga kaibigan, baluktot ang plano at ang pamamaraan ng Diyos sa bawat kanyang mga anak. Kaya nga po naisulat yung Romans chapter 8 verse number 28. And we know that all things will work together for good to them that love God.
and to them who are the called according to His purpose. Alam ng Panginoon at meron siyang magandang plano sa buhay ng lahat ng mga mananampalataya. That's why I will continually celebrate the righteousness of God. Hindi nagkakamali ang Diyos. Panghuli, yung pong talata in verses 22 to 24. Ito na po yung conclusion po natin. Pito po ito. I will also praise thee with the psaltery, even thy truth, O my God. Unto thee will I sing with the harp, O thou Holy One of Israel. Ang sabi ng psalmist, my lips shall greatly rejoice when I sing unto thee, and my soul which thou hast redeemed. My tongue also shall talk of thy righteousness all the day long, for they are confounded, for they are brought unto shame that seek my hurt. Ano pong sinasabi sa atin at makikita natin dito na attitude ng psalmist na dapat maging attitude din ng bawat sa atin? Yung continual praise of God's faithfulness. Continual praise of God's faithfulness. Ipapahayag ko, Panginoon, sa awitin, in harp, O Holy One of Israel, my lips shall greatly rejoice when I sing unto thee. Alam po nyo, blessing po yung, kaya pansinin po nyo, walang service na walang congregational singing. At karamihan ng mga inaawit natin, alam nyo kung saan karamihan galing? Book of Psalms. Kaya alam po ninyo mga kaibigan, every time na tayo ay nagtitipon-tipon, kapag may kantahan, kumanta tayo. Hindi para lang sabihin, damahin natin. Hindi totoo po yun. Namimiss ng maraming mga mananampalataya ito eh. Di po ba? Napakalaki ng nagagawa ng pagpupuri sa Diyos eh. And there are times, mga kaibigan, kapag down tayo, kapag ang diablo gumagawa ng paraan para tayo ay hasikan ng doubt sa ating mga isip at sa ating kalooban, pag tayo po ay umawit at isinapuso natin yung salita ng mga awit, alam po nyo, nagtatanggal po yung doubt, yung lungkot, yung ginagawa ng kaaway sa buhay at sa isipan ng bawat mananampalataya. Kasi natututo tayong magpuri sa Diyos eh. At yan po yung sinasabi ng psalmist, I will continually praise your faithfulness to me, O God. Kung meron pong isang bagay, mga kaibigan, na totoo sa buhay ng bawat mananampalataya, hindi tayo faithful sa Diyos, but God is always faithful sa buhay natin. Hindi tayo madalas gumagawa ng kalooban ng Diyos, kinakalimutan natin ng Diyos. Pero ang Panginoon kahit kailan, hindi tayo kailanman kinakalimutan. At kapag nakikita natin ang biyaya ng Diyos, ang isang bagay na kailangan po na matutunan nating gawain ay hindi yung, Lord, isa pa nga po, isa pa nga. Sige nga po, Panginoon, pagpalain mo pa ako. Hindi lang dapat ganon. Kasi yung pagpapala, hindi na po tanongin yun. Hindi na po tanong yun. Because the Lord will bless His children. Ang pinakamalaking concern, mga kaibigan, hindi yung pagpapalain mo pa ba ako, Panginoon. Itutuloy mo pa po ba yung pagpapala mo sa akin? Ang malaking concern natin, mga kaibigan, is magtatapat ba tayo sa Panginoon? Paano natin tutugunan ang biyaya ng Diyos at ang katapatan ng Diyos sa buhay natin sa bawat araw? Kaya dito po sa talatang ito, sabi ng mismo ang psalmist, sabi niya, I will praise Him with my lips, I will praise Him with my soul, and I will praise Him with instruments. Kasi psalmist eh. No? Kaya sa lahat ng paraan na po pwede mong mapapurihan ng Diyos, bibig, kaluluwa, hindi ka man medyo, hindi man nasa tono ang boses natin, but you can sing sa kaluluwa mo, sa espiritu mo. Meron tayong kakayanan, mga kaibigan, na tumugtog. Sinasabi nga ng psalmist ni Haring David na I will sing with the harp.
with the harp, pati mga instrumento. Kung papaano natin mapapagamit ang buhay natin sa Diyos, isang paraan to praise the Lord. Isip tayo ng paraan how we can praise the Lord. How we can continually praise the faithfulness of God sa buhay ng bawat isa po sa atin. Nating kalimutan. Ang pagtatapat natin, mga kaibigan, sa lahat ng aspeto ng buhay at lahat ng bahagi ng buhay ng isang mananampalataya. Let us finish faithfully. Faithfully. Kasi ang Panginoon, He is faithful until the end. Hindi niya tayo pababayaan, lagi niya tayong sasamahan, at lagi natin siyang maaasahan. Let us be faithful until the end. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong lahat ay manalangin. Let us pray. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po sa katapatan mo sa amin. Maraming salamat po sapagkat walang sandali ng aming mga buhay na kami po ay iyong pinabayaan. Walang bahagi ng aming mga buhay, dumaan man kami sa problema, karamdaman, iba't ibang mga sitwasyon ng buhay na hindi kaaya-aya. Kahit ang damdamin, ang isip namin, ang dyablo, ibinubulong sa amin na wala ka, na pinabayaan mo kami, na hindi ka totoo sa iyong mga salita, pero ang katotohanan, Lord, hindi mo kami pinabayaan at pinatunayan mo po ito sa amin. Ang daming pagkakataon ng buhay namin, dumaan kami sa maraming problema dahil sa kagagawa namin, dahil sa kawalan namin ng katapatan. And yet, Panginoon, kaya kami nakaligtas, kaya kami nagtagumpay, kaya kami nakalampas. Pagsubok man, pangangailangan man, karamdaman man, problema man, consequence man ng aming pagkakamali, ito po ay dahil sa katotohanan na hindi mo kami iniwanan. Naging faithful ka sa amin. Salamat po. Nawa ang katapatan mong ito ay huwag maging dahilan para makita ka lang namin bilang isang Diyos na kapag may kailangan kami, lalapit kami. Nang lagi lang namin titignan ay yung magagawa mo sa amin, kundi ito po'y magdulot sa aming mga mananampalataya at nakaranas ng iyong katapatan, Panginoon. Nawa ito po'y magdulot para kami po bilang mga mananampalataya ay magtapat din, Panginoon, sa iyo. Tulungan mo po kami. Kausapin mo po kami. Katulad ng challenge ng psalmist na dumaan sa maraming mga sitwasyon ng buhay niya na marahil ay hindi niya maintindihan nung una. Hirap ng buhay, takot, pangamba, uncertainty. Pero Panginoon, hindi nagbago ang kanyang pagpupuri sa iyo ay nagtuloy-tuloy na dapat mangyari at makita rin sa buhay namin bilang mga mananampalataya, mapabata man kami o kami man, Panginoon, ay humantong sa kami, Panginoon, ay tumanda na. Mai-bless mo po ang aming mga puso. Ano man yung pangungusap mo sa amin po ngayong gabing ito. Lord, help us to be faithful until the end. Help us to finish our race faithfully. Kung tayo po'y kinausap ng Panginoon, sa papaano mang paraan, kinilos tayo ng Diyos. Anyayahan ko po kayo, makipag-usap tayo sa Diyos. Lapit tayo sa Panginoon, manalangin po tayo sa Kanya. Karapat dapat ang Diyos ng katapatan ng bawat isa sa atin. Let us be faithful to the Lord. Let us finish faithfully. Don't challenge natin because God is faithful. God is faithful to us.
Let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po sa blessing ng iyong mga salita sa paalaala. Salamat po, Panginoon, sa katotohanan ng iyong mga salita, hindi lang dahil sa ito po'y nabasa namin, kung hindi dahil kinikilala namin na ito'y naranasan namin. Wala ni isa man sa aming mananampalataya na hindi magpapatotoo na totoo ka, matapat ka, mapagbiyaya ka, mahabagin ka. At ikaw po, Panginoon, sa lahat ng sitwasyon na pinagdaanan namin sa aming mga buhay, ikaw ay laging kasama namin. Salamat po, nawa ito'y magdulot, Panginoon, sa aming mga mananampalataya upang kami rin, Panginoon, ay magtapat, Panginoon, sa iyo. Upang pasalamatan ka rin namin ng buong puso. Upang ipakita rin namin, Lord, na kami po ay kumikilala sa ginagawa mong kabutihan sa amin araw-araw. Na kami mga mananampalataya na hindi after, Panginoon, sa mga benefits na aming makukuha, kundi, Panginoon, taos-puso namin, Lord, na i-appreciate ang iyong kabutihan sa buhay namin sa lahat ng sitwasyon ng buhay. At haharapin namin sa aming mga buhay sapagkat karapat-dapat ka. Ikaw ang dakilang Diyos. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Salamat po sa iyong biyaya. I-bless mo po, Panginoon, ang aming pong pag-aaral. At ito po ay nawain na ihasik sa matatabang mga puso na magbubunga, Lord. At patuloy na magiging dahilan para lalo ka naming sambahin at lalo ka naming luwalhatiin. Sa matamis na pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin at samo. Amen. At amen. Purihin po ang Panginoon.